Okay mga kapatid, ito na, ilalabas ko na itong Pajero. Ito yung dating green, na army green na Pajero namin na ginagamit namin sa mga trails dyan po sa Santa Ynez. Pinapinturahan ko, binago ko yung kulay nito. Pero ito yung original color. Yung ibabaw, ginawa kong white top. Kaya ba makita yung white top, no? Tapos ibinalik ko siya sa original color. And ito po ay naka-schedule na i-ceramic po namin bukas. Yung ipapakita ko sa inyong Fortuner na for sale, iyon po ay isiniramic coating namin yon. At makikita nyo po kung gaano kaganda kapag ang inyong mga sasakyan ay naka-ceramic coating. Mas pakikinabangan nyo ng matagal ang inyong pintura. Hindi siya basta-basta masisira na coating na hindi basta-basta magagasgas ang pintura ng inyong mga sasakyan. Sige, atras mo, Jaime. So pagka nasimulan ng luma, puro luma, meron pa tayo dito, Honda Civic. Ayun, pakita mo. So ayan. So kami naman, pag nagpintura, pati yung mga ilalim, pinipinturahan din po namin talaga. Naka-undercoat na yan. Ginagamitan namin ng magandang undercoating. Sige, abante. Luman-luma na po itong Pajero na to, 1989 model pa. Pero ito po ay Saudi version. Hindi siya converted, kaya maganda po yung Pajero na to. Wala ditong kinonvert. Yung dashboard nito, original na nasa left. Yung manibela. At pati yung kanyang mga steering, mga suspensions, hindi po ito converted katulad ng mga galing sa Japan na nasa kanan, yung manibela. Ipapakita ko rin sa inyo yung kay Sir Oscar Kalungkaging, yung white na Adventure na binadilip namin. Mga kapatid, ito pong Pajero na yon, naka 4-inch body lip po yan. At nilagyan natin ng malaking gulong 33. Kaya ang ride po niyan, smooth na smooth pa rin, masarap pa rin pong sakyan, yung Pajero po na 3 doors na yan. Ito pong Honda Civic ESI na to, palyado. Piyong, pakicheck mo yung mga spark plug lang nito. Ha? Palyado to. Oh. So mga kapatid, ito yung Adventure, Mitsubishi Adventure. Ito po ay dating UV Express. So nagpalit tayo ng steel bumper, pati mga gulong, at naglagay tayo ng stepboard, pati yung roof rack. O medyo madilim na nga lang po. At malapit na po itong umuwi dyan sa Nueva Ecija kay Sir Oscar Kalungkaging. Okay, so ito po mga kapatid ay nahuli kami ng highway patrol nung nakaraang araw. Kasi nga po, ito po ay from UV Express, hindi pa po nailalabas galing ng LTO yung kanyang plaka talaga. Dahil ito po ay dating UV Express, so dilaw yung plaka na yon. So naipakita naman namin yung mga papeles, yun nga lang nanggaling pa po ng Nueva Ecija. Kaya nagpapasalamat po ako kay Sir Police Lieutenant Bitero ng HPG dito po sa Calabarzon. At naunawaan naman niya yung sitwasyon, naipakita namin yung mga dokumento at napayagan na pong mailabas namin itong gawa natin dito sa Autoruns na Adventure na itinaas po natin ng 4-inch lift. Body lift lang po yun. At ngayon nga po, bago ito dalhin sa Nueva Ecija, pagagandahin natin, ibabaping natin, at kung kinakailangan, kung pwedeng iseramic, ay isi-ceramic coating na rin po natin. Mga kapatid, kukunin na po ito ng may-ari. Ang may-ari po nito ay sa USA naka-base. Saan po ba kayo sa US, Caroli? Seattle po. Sa Seattle. Ngayon, tuwing iniiwan niya to, hindi naman talaga nagagamit. Ang tinakbo po nito ay 10,000 kilometers lang. Ngayon, gusto tong ibenta ni Caroli. Parang gusto kong ako na ang bumili. Mukhang maunsyami yung plano ko doon sa Tamaraw FX. Ang problema, hindi kasi yung mga anak ko dito. Pero pag-iisipan kong mabuti, mga kapatid, 1,250,000 ang presyo nito. Halos hindi man lang talaga ito nagamit. 10,000 lang po ang tinakbo. Tingnan nyo po ang loob. Ayan. Oh. Ako, napakabango. Grabe. Brand new ang amoy. Oh. Grabe, Caroli. No? Ano pong model to, Caroli? 2022 model na Toyota Fortuner. Anong variant po ito? G po. G. Ang tinakbo po ilan lang? 10,000. Sino pong nagparami nung kilometro? Yung mga anak ko po. Yung anak niya no umuwi. Oh, ano po, Caroli? Anong plano nyo rito? Iwan nyo na ba sa akin to? Kayo po, kung wala akong problema sa akin. Ay, mga kapatid, bihirang-bihira akong gawin na magbenta sa aking channel. Yung unang inilagay ko ay yung kay Miss Pobel Iraola, yung boss ko yon sa GMA7, ang alam ko nabenta na.
yung Lancer na yon. Ngayon ito, aalis na kasi sila Karoli, babalik na ng Seattle, USA. No? Ayaw na niyang iwan to na pagbalik niya hindi na naman maganda ang pintura. Pinabaping po ni Karoli to. Yan, tignan niyo naman, no. Ceramic. Ilan buwan ba kayo uwi na US? 6 months. Every 6 months. Every 6 months. Tapos pagbalik nyo rito, hindi man lang nagagamit. O yan, mga kapatid, kung gusto nyo to, itong Toyota Fortuner, 1,250,000 pesos. Wala na raw tawad po yun dahil wala naman kayong kasalanan. Tama po ba yun? Opo. Anong lokal nyo po, Karoli, sa Seattle? Sa Des Moines po. Ano po? Des Moines. Ang hirap, ibig kasi. Opo nga, yun nga po Des Moines po. Pagka sinulot mo, Des, pagkatapos Moines. Ang pronunciation, Des Moines. Parang yung Wilcon Depot. Diba? Pero ang bigkas ay Dipo. Ayan. So, ayan po si Karoli. Ako na lang kukontakin nyo. Basta ito, harapan naman, 1,250,000. Hindi ko po dinagdagan yung Karoli, ha? Opo. Paalis na si Karoli. Ayun yung bayo nyo po. Opo, yung Ayun, gwapo yung bayo nyo. Oo, maganda po ang misis ko. Nakita naman Maganda po ang misis niya. Oh, maganda rin po. Yung misis po niya, kapatid nyo. Hindi po, yung kapatid niya, yung misis ko, yung kasama ko, yung binlag niya po. Ano po? Yung mga anak ng Diyos, walang pogi, walang maganda. Lahat magaganda. Lahat pogi. magaganda. O yan. Toyota Fortuner 20, anong model? 2022. 2022 model, ang tinakbo 10,000 kilometers lang. Kung interesado kayo, ito po, garantisado, walang bangga, wala po talaga yung mga ginagawa ng mga bogus na buy and sell. Hindi po ako nagba-buy and sell, pero this time, ilalagay ko sa vlog dahil gustong-gusto rin po ni Karoli na ako magbenta. Tama po ba yun? Opo. Ay, batiin nyo na po yung mga nasa Seattle, USA. Hello po sa mga kapatid namin dyan sa Seattle at saka sa Kent, sa Des Moines, sa Federal Way at sa Tacoma. Ayan. Magandang hapon po at magandang umaga sa inyong lahat. Wala pa sa kalahati, pero kumukulo ang ang tubig mo. Ito bang radiator na to, Kuya Brian, ay bago? Luma. At gusto ko lang malaman kung maganda yung ikot ng span. Pwede mo bang i-start? Tingnan natin. On mo lang muna, i-on mo. On. Okay, hindi siya umikot. Sige, start mo, Kuya Brian. So yan, mga kapatid, kulo na yung tubig. Hindi pa umiikot yung kanyang radiator fan. So ibig sabihin, may problema talaga dito sa kanyang cooling system. Patayin mo na. Patayin mo na. Okay, kitang-kita yung problema nito. Dapat umikot na yung span mo. Kaya kumukulo ang tubig mo, mainit na yung tubig mo dito sa radiator, yung coolant mo, pero yung span mo hindi pa gumagana. So may problema ka, possible sa thermoswitch, o kaya baka sira ang iyong motor. Kasi hindi siya umiikot eh. Kumukulo na, yan, muusok pa nga. Ayun, luma daw ang thermoswitch. Palamigin lang muna natin, saka natin palitan ng spark plug. Palitan mo to, Pyong. Palitan na namin to ng spark plug. Kaso, ganun pa rin, palyado pa rin itong makina. At dito sa uno ay wala man lang reaction yung engine kapag tinatanggal ko itong high tension wire. So, titignan natin kung mayroong kuryente na inilalabas dito sa uno, no? Galing dito sa distributor. Okay, nilagyan ko na lang siya ng ibang spark plug. Meron nakakabit doon. Ito ibang spark plug to. Titignan natin kung mayroong kuryente. Sige Pyong, paki-start mo nga. Kapag ito mayroong kuryente, ang problema natin ay nandito sa injector. Wala siyang ibinubugang gasolina. Sige. Sige Pyong, start. So ayan, wala pa kayong nakikitang kuryente rito. So kailangan kasi ito ng ground. So kailangan ng ground negative para yan ay makita nyo kung may kuryente. Ayan, ang lakas oh. Malakas yan, normal yan. Okay? So buo ang ating spark plug doon. Dito tayo kumukuha ng kuryente sa distributor. Kaya lang, kaya siya palyado ay dahil sa baka walang ibinubuga na gasolina yung injector na yon. Pwedeng may problema sa kuryente, sa power, or pwedeng sira yung injector. So, pakipatay mo muna. Okay. Ngayon, ibabalik ko to dito. Tignan natin kung ano yung sinasabi ko sa inyo na kapag inaalis yung high tension wire ay walang pagbabago, walang response yung engine. Sige Pyong, start mo ulit. Ayan. So, tignan nyo mga kapatid ha.
Hindi normal itong takbo na to, palyado yan. Tatanggalin ko ngayon itong high tension wire sa number 1. Oh, wala siyang response. Walang pagbabago sa engine. Pero kapag tanggalin ko yung ibang high tension wire, tulad dito sa 3, sa number 3, ayan o. So, nagbago. Dito rin sa 4, oh, nagbabago siya. Pero dito sa 1, o 2 muna, o yan, nagbabago. Dito sa 1, wala. O. Pero kanina, naipakita ko sa inyo, merong kuryente na nag-spark yung ating spark plug, yung ginamit natin. So ngayon, aalamin natin kung dito sa socket nito, kung may lumalabas na kuryente. Dito mga kapatid, ang tinitrigger ay yung ground, hindi yung positive. Yung positive dito, naka-steady lang, pero yung ground galing sa computer, yung negative ang nagtitrigger dito sa injector. Tignan natin ngayon kung meron. Yung pakipatay mo muna. Kuha muna ako dito. Okay, tatanggalin ko to. Hahanapin ko ngayon yung positive. Switch on mo lang, switch on. On mo lang. On lang, on. Yan, hahanapin ko ngayon yung positive. Ayun, dito na yung positive. Kasi mga kapatid, nakakabit yung isang side ng aking test light dito sa negative. No? So, ito yung positive. Yan. Para malaman ko ngayon kung nagbibigay ng signal yung negative, okay, ilalagay ko ngayon itong isang side ng aking test light sa positive ng battery. Nasaan ang positive nito? Ito ba? Okay, ito yata. So, siguraduhin natin. Kung yan ang positive, ilo to. Okay. Sige, Pyong. Natanggal. Balik natin dito. Okay, Pyong, start. Mahina yung ilaw. Okay, itry ngayon natin yung ibang socket ng injector. Try ko to. Ayun, nagbago oh. Okay, ayun oh, meron din oh. Pero mahina. Parehas sila nitong isa. Parehas sila nitong isa. Okay, mga kapatid, alam na. Patayin mo na, Pyong. So, dito sa dalawang socket na tinest natin, parehas na may nagtitrigger na negative papunta doon sa injectors. Kaso, walang pagbabago or hindi nagpe-perform ng maayos yung spark plug kasi nga yung injectors ay sira. Pwedeng may problema yan, barado or open yung iyong injector. So, Pyong, kunin mo yung tester natin. Tignan natin kung open ang winding nitong injectors. Nirekta muna namin yung blower. Ayan, gumagana pa rin siya. Oh. Kaya hindi na ngayon nag-overheat yung radiator. May problema ang wiring nito. Ginalaw na kasi ang wiring nito pero mali, baliktad. Normally, kapag mga ganitong sasakyan, Toyota, Honda, pag tinanggal mo yung socket doon sa thermo switch, mag-o-on na kagad yan. Pagsusi mo. Ito, hindi. Kahit tanggalin mo, kailangan mo pang irekta yung dalawang terminal. So, baliktad po yung pagkaka-wiring sa kanya. Buksan natin. So, pupunta ako mga kapatid sa ohms, sa resistance. Ayan. So, mega ohms. Automatic naman yan. Tapos, itong dalawang terminal nitong injector, ito po kasi ay coil. No? May impedance dapat yan. May ohms tayo makukuha. So dito nakakakuha tayo ng 12.8 ohms. Ayan. Or 12 ohms. So para malaman natin kung ito ay okay, dahil may nakuha tayong resistance, tignan natin yung kabila kung parehas. So ito, tignan natin kung ganun din ang reading dahil itong kabilang, itong number 3 na injector ay gumagana to. So dito sa number 3 na injector ay 12.3. 12.2, ayan, bumabagsak pa. Okay, tignan ko na rin yung number 1, ay number 2. Kung ano ang reading ni number 2 sa resistance. So, ang reading ay 12.4, 12.3.
Ayan, 12.4. Iba-iba yung reading niya. Ito ay medyo mababa. O, 12.1. So, Sir Brian, kailangan magpare-parehas yung reading niyan. Since hindi pa naman talaga yung grounded, malamang itong injector mo ay barado. Or hindi na nagpa-function yung, yung solenoid niya sa loob. Kasi open, close lang yan eh. Okay? So, meron kakamong injectors, dapat dito palitan. Itong injector na to. So, isa pa, i-test ulit natin na Pyong, tignan ko nga kung may makukuha akong dito. Sa test light ulit. Ulitin ko lang. Sige nga, Pyong, start mo nga. Ayan parehas naman to nung tatlo. So may problema talaga yung injector na number 1, kaya ito palyado. So yun, alam na natin ang issue nito. Injector po talaga. Kaya Sir Brian, palitan mo na lang. Tapos sa electrical natin, yung iyong auxiliary fan, hindi tama ang kanyang wiring, kaya possible talaga mag-overheat ka dito. Kaya sayang naman, baka mag-top overhaul pa tayo. So, kailangan ayusin yung wiring nito. So, yun muna mga kapatid. Kita na natin ang problema, injectors. Isang injector, dalhin mo na lang bukas. Iwanan mo ba to? Kukunin mo yung injector sa bahay? Yan lang, bukas na yan madadali. Unless titirahin ni Pyong. Ano Pyong? May meeting bukas. Si Sir Brian kasi ay kay Konsehal Michael. Sige, pakiusapan na lang natin si Pyong. Madali lang naman yun palit. Sige, pakikuha mo na lang para matapos na rin to. So yun muna mga kapatid. Ito yung ating vlog ngayon. Sa mga digasolina, minsan mahirap gawin. Minsan naman sobrang daling gawin kapag ganito yung mga issues. Mga kapatid, talagang tinapos ni Pyong. Kasi nabantayan siya ni Kuya Brian. Mga kapatid, si Kuya Brian ay trusted aid po ni Konsehal Michael Leyva dito po sa Antipolo. Si Konsehal Michael Leyva po ay tumatakbong muli ng konsehal po dito sa amin. Re-electionist po siya, kaya wag niyo po siyang kakalimutan. Naku, napakababait po nitong mga magkakapatid na ito, pati yung kanilang tatay, si Kap Loni. So, ito po, natapos na yung Honda Civic ESI po ni Kuya Brian. Nagpalit ng injector. Meron pala siyang mga extra. Pero yung ibang injector ni Kuya Brian, durog na. Durog na to. Yung isa rito, durog na. Ayan. So ngayon mga kapatid, tingnan natin kung yung kanina na ginawa kong testing, kung yung uno ay nagbabago na, may reaction na yung engine kapag tinatanggal yung yung isang high tension wire. Pyong, tanggalin mo nga itong high tension wire na to. Ito. Yan halos mamatay na. Nagbago na. Huwag mo na ilagay. Yan. Sige, ilagay mo ngayon. Di ba? Nagbago. Isa pa. Ayan. So gumagana na yung uno. Sige, isa pa, balik mo. Ayan, okay na. Anong oras na, Pyong? Si Pyong, nag-overtime. Ayun, si Kuya Brian, yung mag-ama, Itong mga gwapo na to. Thank you, Kuya. Kumusta mo kay Konsehal, ayan. Mga kapatid, huwag niyong kalimutan si Konsehal Michael Leyva sa darating na eleksyon. Konsehal po namin dito sa Antipolo. Mga kapatid, bago po matapos itong vlog ko, ay shout out po kay Ka Antonio Boyet Acuba. Diyan po siya sa Pangasinan, distrito ng Pangasinan. Siya po ay auditor diyan. Ka Antonio Boyet Acuba. Kaano-ano nyo po si Bida Ruth Acuba at saka po si Arnel Acuba. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa Autoruns. Kung pwede lamang po, pakishare, pakilike at pakisubscribe na rin po ang aking channel. Magandang gabi po sa inyong lahat.